Amen. Magandang umaga mga kapatid. First Peter chapter 4 verse 1 to 11. Napakaganda no? At napakaganda pakinggan pag ang insights natin ay galing sa puso. Kumbaga naihayag natin yung ating mga insights na yung galing talaga sa ating kaisipan, kalooban, sa ating puso. Kasi nakakaharap tayo ng face to face, no? Kahit wala tayong binabasang notes kasi yung ating insights ay galing talaga sa ating mga puso na ni-reveal sa atin ng Holy Spirit. So, napakaganda habang nakikinig po ako. Ang dami pong rima, revelation. At kung i-wrap up ko lang siya konti, yung unang context natin doon, parang tinanong tayo, may question na na-arise sa aking nasabi doon, what is your life dito sa mundong ito? Ang buhay natin, alam natin na hindi tayo exempted sa mga suffering, kasama yan. At in-exemplify na yan ni Jesus Christ, siya mismo nag-suffer, di ba? So hindi tayo exempted sa suffering. At sabi din dito, ang buhay natin ay hindi pahabaan or patagalan. How long is your life is hindi po yun ang basihan. But how effective, kung paano tayo mamuhay na effective. Katulad ng narinig natin, na kino-quote natin si Bishop, which is yun ang message niya, na hindi nga po pahabaan, but how effective. Even si Jesus Christ, 33 years lang siya dito, 3.5 yung kanyang ministry, but hanggang ngayon pinag-uusapan. So, yung legacy na iniwan niya sa atin. And magawa natin yon kasi sabi sa Bible, di ba, we can do greater works than this. And nagbigay din si Peter ng mga how to live effective life, at nabanggit na to ni Tupe, ni Jomar. Katulad na lamang nung 7 to yung binigay niya sa pangalawang context to how to have an effective life. Yung una doon, yung be serious. Ibig sabihin, wag na tayo maglaro sa loob ng church. Maliliit na bagay, yung kung maging seryoso po tayo, yung kung punta tayo sa simbahan mamaya, kung seryoso talaga tayo, ay excited tayo umupo sa harap or malapit sa pulpit, excited tayo. Hindi yung nakastambay tayo sa harap. Parang ginawa nating social club na kung ano nung pinag-uusapan, di ba? Hindi naglalaro po tayo mga kapatid. Kumbaga, kung tunay po tayo, kung seryoso po tayo, excited tayo kasi hari na mga hari yung magsasalita. Hindi lang mayor ng Stony Plain, kasi minsan pag mayor ng Stony Plain, excited tayo. Hari na mga hari ito Lord of Lords, the name above every name ang sasalita, at ang ating bibigyan ng praises and worship. So hopefully excited tayo, huwag tayo malate, then mapakita natin na seryoso tayo, hindi tayo naglalaro. And be watchful in prayer. Alam naman po natin ito, prayer until something happen. And fervent love, be loving. Sabi nga kanina, agape love. Be hospitable. Lagyan natin ng family name without grumbling. Kumbaga, kung hospitable tayo, wag na tayong ma-concern kung magkano nagastos or marumi ang bahay pagkatapos. Yun ang warm welcome is nothing attached. And be a servant, yung pagsiserve ng cheerful. And be a good steward, sabi din po dito. Pag steward kasi, yung bang nagagamit natin na effectively yung tatlong T, di ba? Lagi natin narinig yung ating talent, treasure, and time. So, yan po yung magiging batayan in the future kung how we manage yung mga na-entrust sa atin.
especially yung treasure, time, and talent. And lastly, dito sinabi ni Paul B, oracles, yung ba, if you have a gift of speaking, so that's why be a teacher. Kumbaga, be a teacher of the truth. Hindi yung fairy tale or storytelling without nonsense, but be a teacher of the truth. And sabi dito ni Pablo, ni Peter. So, ano bang action na ito? Kasi nalaman na natin ito, narinig natin yung Bishop Ding, napag-aralan natin sa Pedro. Dapat may action tayo. Kasi sabi ni Lindon kanina, Pastor Lindon, i-disciple natin mga bago. Of course, yun ang tamang gawin. So, gawin na natin. Di ba? Kung narinig na natin yun yung kay Lord, wag na tayong mag-procrastinate or ano pang hinihintay natin. Gawin na natin. Di ba? Kung may conviction ka na disciple, do it right now. Di ba? Kasi lahat naman tayo dito leaders. And ang isa rin po sa narinig ko kay Bishop na malinaw, na especially yung mga bago sa church, yung mga baby Christian or yung mga hindi pa masyadong matured, kailangan natin silang bigyan ng mga responsibility, bigyan ng ministry, bigyan ng task, duties and responsibilities. And paano natin magawa ito? And I would like to brought it up to you this morning na rin, na kailangan meron tayong gagawing hakbang. At isa sa mga ni-reveal po sa atin ay magkaroon po tayo ng morning service. Hopefully we can start next month. Kasi pag magkaroon tayo ng morning service, maraming magagamit, especially mga bago. And I hope and pray na susuportahan natin ito mga mens, because we are the leaders of the church. Kasi sa Canada, Sunday lang talaga tayo magkatipon-tipon. Let's face the fact na ganun talaga. Weekend, Sunday, and mostly Sunday. So, kumbaga, i-maximize na natin yung free ng Sunday, then magamit ang lahat, especially mga bago, na mayroong mga talents pero hindi na enhance, hindi nagagamit kasi nga meron na mga existing, then meron na mga manggagawa. But kung meron tayong bubuksan na bago, halimbawa morning service, evening service, ay marami magagamit na mga bago, marami magagamit na mga Kristiyano na nag-sit, soak, and sour lang sa ngalang upuan. But kung magagamit sila ay it's the way of discipleship na rin. And one day ay pagdating na accountable, which is nakaralagay dito na patay o buhay, ay maharap po sa judgment seat of Christ, ay magkakaroon din po ang bawat isa ng isang or maraming rewards. So yun lang po mga kapatid. So hopefully ma-extend natin yung ating service for the glory of God. So maraming salamat.